Kahit ang pala ang isigaw ng ating mga kababayan,
na ang tawag niyo sa aking mga ay bulaklaki. Tama po ba ako? Ang akala yata ng ibang kadistrito niyo hindi ko alam. Isang beses naglalakad ako sa isang barangay dito sa District 1 at narinig ko ang mga marites na nagchuchismisan. At ang sinabi, akala nila hindi ko nalalaman na ako at itutuloy nila. Naalala niyo po ba ang aking mga hilig sa bulaklaking polo shirt? Naalala niyo po yun? Right point po ako. Ako po ang pangalan sa kapatid. At alam po ng buong pamilya ko na pag ako ay tumayo sa isang bagay, kahit pamagkampi-kampihan ang lahat ng mga kapatid ko, hindi po ako napigilan. E kamakailan, nung nalaman ko nila na ako magiging katapat ni Yorme, pinagplanuhan nila ako. Nalaman ko na ipapasok po sa akin ang polo shirt ng aking ama. Nakakaalala niyo si Alay na lamang pa niya? Akala niyo bumata si Vito Atenza. Kaya tinanong ko sa kanila, ngayon gagawin niyo ng babae? Si Vito Atenza? Na-nervous ako dahil baka ipasunod nila. Baka gusto nila talagang sunodin ko ang kanilang kagustuhan. Kaya inunan ko sila. Kaya kinabukasan, may malaking bulaklak na po ang aking di pagbigyan ko sila sa kanilang kagustuhan na magkaroon ako ng bulaklak. Pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. Kaya po ako rin na bulaklak ang aking pinili dahil naniniwala po ako sa pagiging inklusibo. Di ba sabi ng Panginoon na tayo bantay-bantay sa kanya? Tama po ba ako? Ngunit kung meron mo isang realidad na natuklasan ko sa aking trabaho, hindi pa rin po patas ang lahat ng sektor dahil meron pa rin po na pag-iiwanan. At dahil doon sila ang aking tinayuan at ipinaglaban na sila ay marinig ng gobyerno. Ang unang sektor na ito ay ang mga senior citizens. Taas po ang kamay ng mga senior citizens dito ngayon. Nagulat ako. Akala ko po kanina pagpasok namin yun, dito puro teenagers lamang kayo. Pero alam nyo, importante pa rin sa akin na kayo ay makaramdam ng pagmamahal at suporta mula sa gobyerno. Dahil para sa akin, kung hindi nyo kami minahal at nalagaan kami bata pa, wala pa kami lahat dito ngayon. Ngayon nagkalitan na ang mundo, kami ang nagalakas, kami naman dapat ang mag-alaga at mag-anggol sa inyo. Tinignan ko po ang ginawa ni Yorme nung siya ay alcalde ng Maynila. Tinignan ko kung ginahal niya kayo. Ngunit napansin ko, mahal na mahal niyo si Yorme. Tama po ba ako? Ngayon lang po ako nakakita ng isang senior citizen na naka-wheelchair ng 10 taon at hindi po naglalakad. Nung makita ko kami ni Yorme, biglang tumayon at tumalon at sumigaw na bumalik na. At nalaman ko rin po, kayo pa mismo ang nagtatanggol kay Yorme pag meron taratang na tinatapon sa kanya mula sa kabilang kampo. Kaya tinanong ko siya, sabi ko bakit ba mahal naman ka ng mga nanay at tatay? Ang sagot ko niya sa akin, dahil alagang parlor daw po kayo sa kanya. Sabi niya nga ngayon, spoiled daw po kayo lahat. Nakakaalala niyo po ba, nung siya ay alcalde ng Maynila, pumapatok ang ratas na insure sa inyong mga bahay? Ngunit nalaman namin na ang ratas na insure ay napalitan daw po ng stick. Nakakaalala niyo po ba, tuwing kaalaman ninyo, may pinadaan ng malaking cake si Yorme sa inyong mga bahay? Ngunit nalaman po namin na ang malaking cake na palitan daw ng ang sabi ng isang lola, yung kape daw sunog kaya naging cookies.
hindi pa kasi ako komportable sa entablado. Mas gusto ko nandito sa harapan ninyo. Okay lang ba nandito ako? Nandito ako? Kayo po? Nung ako ay nag-aaral ng kolehiyo, 25 years ago, pero kailangan ko lang talagang banggitin na ako yung nag-aaral sa kolehiyo 25 years ago, dahil nakakala mo ng iba, bata pa po ako. Matanda ako si Chia sa 43 years old na po ako. May tatlong anak na at halos 20 taon na po ako may asawa. Dahil hindi na ako dalaga. Dalaga po ako. Pero alam nyo, noong ako yung nag-aaral ng kolehiyo, panahon ng aking mama ay alkalde ng Maynila. Ang kurso kong kinuha ay Political Science, Major in Governance. Noong mga panahon na yun, sinabi niya sa akin, kailangan daw maghanap ako ng trabaho dahil hindi na daw niya ako susuportahan. Alam niyo na, napamahal ang tuition fee sa Lasal. Kaya buti na lang, pinagbigyan ko ng Panginoon at ako po ay na-discover at naging isa artista. Kilala niyo po si Heart Evangelista? Kasabayan ko po si Heart. Ngunit si Heart, sumikat. Si Chia Atienza, hindi po sumikat. Pero okay lang. Dahil para sa akin, kaya ako pinanaan ng Panginoon para malaman ko ang kalagayan ng ating mga kababayan mula sa LGBTQ+ community. Alam ko marami po sa inyo may kilala, mag-anak, na mula sa LGBTQ+ community. Nakakalungkot po, pero ang realidad, hindi pa rin po minsan patas ang tanggapan nila. At dahil doon, sila po ay aking pinaglaban. Dahil para sa akin, dapat patas lang ang oportunidad na ibibigay sa lahat. Tinignan ko po ang ginawa niyo, pero siya ay alkalde ng Maynila. At alam niyo po ba, minahal po niya ang LGBTQ+ community. Meron na po siyang grupong Benches of Manila. Kaya sabi ko, lahat na naman sikot na inalala ko, minahal mo at inalagaan mo ikaw ay alkalde ng Maynila. Kaya naisip ko, nahanap ko nila ang soulmate ko sa public service. At dahil doon, binigay ko ang aking matamis na sabi ko, papayag ako maging busy alkalde mo. Pero kailangan sagutin mo muna ang aking mga katanungan. Sabi ko, sa lahat ng pwede mong piniling busy alkalde, ang dami mong may gusto na kapay kayo, pakiramdam mo nga, kahit na sinong tanin ko dito, papayag. Pagdating po kayo yun, ay kung pwede kayo maging busy alkalde, papayag po kayo. Bakit hindi? Tingnan niyo, bakit hindi? Kita, i-alis mo. Ako nagtanong pa. Kaya kung bakit ba ako napili mo? Ang sagot po niya, dahil unang-unang kilala ni kabata ka pa lang, nakapagtapos ka ng Political Science Major in Governance. Panahon ng iyong ama ay alkalde ng Maynila. Maaari ka na pumasok sa mundo ng politika dahil una, pinag-aralan mo yun. Pangalawa, dahil nabuhay ka na nakita mo iyong ama. Ngunit ginamit mo ang posisyon bilang gusto anak ng alkalde bilang isang misyonaryo. Nung ikaw ay bata, isinigaw mong boses ng mga bataan. Nung ikaw ay naging ina, isinigaw mong boses ng mga ina. At nung ikaw ay naging isang broadcast journalist, isinigaw mo ang boses ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. At sabi niya, yan ang rason kung bakit ikaw ang pinili ko. Dahil ang gusto kong matambal ay marunong makinig at marunong makiramdam sa puso ng mga Manileno. At bilang direktora ng kababaihan ng Maynila, alam po yan ng mga members natin. For 40 years, isinusulong po natin ang livelihood training para sa ating mga kababayan na gustong matutong tumayo sa kanilang mga paa. Alam niyo, pag-ikot ko dito sa mundo, minsan, naiiyak ako. Dahil nakikita ko na ang aking mga lolo at lola sa kanilang edad nakikipagsapalantanin. Niluluto pa rin ang kanilang mga katawan
puso nila sa pamamagitan ng livelihood. Naniniwala ako na kung lahat ng mga Manileño marunong tumayo sa kanilang mga paa, babalik ang dignidad sa bawat Manileño. At kung sinabi po niyo sa akin na susuportahan niya ang livelihood dito sa Maynila, ang sinabi po sa kanya, ipaglalaban kita hanggang sa dulo ng mundo dahil naniniwala ko na ikaw ang karapat-dapat na alkalde dito sa lungsod ng Maynila. Alam niyo, yung sigaw niyo na bumalik si Yorme, sa anim na distrito, yan din po ang sinisigaw ng lahat. Alam mo, kaakibat ng sigaw niyo na bumalik na si Yorme, dahil nananais ang inyong mga puso na bumalik ang pagkatok at pagmamahal ng gobyerno sa inyong mga bahay at buhay, gaya ng napamasa ngayong si Yorme ang alkalde ng Maynila. At alam mo rin, na sa maraming mga iba't ibang alkalde na nakilala niyo, nakita niyo na si Yorme ang isa sa pinakamagaling na naging alkalde natin dito. At nakita ko rin sa inyong mga mata na nanais kayo na habang narito kayo sa mundong ibabaw, gusto niyo pa rin maramdaman ang pagmamahal at pagkalinga ng gobyerno. At kung balang araw lilisanin niyo ang mundong ibabaw, gusto niyo magpag-iwan ng isang maayos na gobyerno sa inyong mga anak at mga apo. Huwag po kayong mag-alala dahil babalik na po si Yorme ngunit, kung maaari, sana isama na rin po si Chief Matias. Ang trabaho ko ng vice-alkalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga batas, programa, polisiya na dapat angkop sa pangangailangan niyo. Kaya kung kayo ay maghahanap ng vice-alkalde, kailangan maghanap kayo ng isang tao na marunong makinig at marunong na ipaglaban ng inyong mga boses. Kung meron mo ng isang bagay na kaya kong ipaglabi sa aking sarili, bata pa lang po ako, nakikinig na po ako sa ilahi at boses ng mga Manileño. Kanina, inilahat ko
aming panyaya. Alam ko naman, marami kayong gawain sa bahay. Iniwan ninyo at nagtungo kayo dito. Mga ko, tumanatag naman kayo. Hindi namin kayo pauwiin ng konsumidor. Opo. Kami problema na ng tao bayan. Pati ba naman yung away ng mga politiko? O problemahin ba ng tao bayan? Diba? Ano naman ng tao bayan? Kapag maghahalalan yung mga politiko, magkakaway. Yung magkakapibahay, kaway din. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, bati-bati na. Yung magkakapibahay, kaway pa rin. Hindi na kapupo. Kaya wala kayong maririnig na panira dito. Wala kayong maririnig ng mga masasakit na salita. Real talk lang tayo dito. Chill-chill lang. Good vibes lang. Ay! Kamusta kayo? May salamat sa Diyos. Opo. Bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos sapagkat ilang taon pa lang na nakakalipas. Lahat tayo, kasama kami, natatakot na baka tayo mabuto, baka tayo mamatay sa infeksyon ng COVID-19, dala ng pandemya. Ang kagaya, pati sa loob ng bahay, namamata tayo. May mahachik ay may COVID, may COVID. Tama ko ba? Kaya salamat sa Diyos. Kaya bakit? Sa dinami namin ang pinagdaanan natin sa pandemya at patuloy natin pinagdaanan ngayon. Salamat sa Diyos. Ito tayo nasa buwan, buhay tayong lahat. Nakaraos, nakatawid, tama po ba? Dahil habang buhay may kahit papanagtuman kayo. Bakit pa kayo naghahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na nakaupo? Inalagaan mo po yan for almost 20 years. Bakit? Talagang pagtanaw ko ng umpang nalo kay Danny Lacuna. Alam mo yan. Hindi ko yan itinanggi. Hindi ko yan inuwi. At tayo, bilang taga-Pinoy, tayo bilang Pilipino, isa sa tinatangos natin ng ilong, o itinagaya pa natin ugali sa buong mundo, tayo mga Pilipino marunong kumanaw na at ang utang galobe walang tatapos ang bayan. Tama po ba? Tingnan natin, ito pa, naglalala, pinaruga ko yung mga anak ng Boston. Tingnan natin, ha? Una, piling Lacuna. Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo. Lay Lacuna. Nakaupo. Asawa ni ate. Nakaupo. Si ate. Ilan sila? Happy? Masaya? Masaya po sa tulong natin lahat, yung hindi napagtagumpayan ni Boscani, napagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila naging mabuti sa kanilang tungkulin, ay hindi naman ako para ng Boscani.
taong bayan ang maghuhusga. Tama po ba? Tingnan ninyo, rito. Maghanap po kayo ng kahit isang gumagoso lang sa sitio. Kahit isa lang. Bakit? Bilang pagtanong ng Lord ni Constantine, inuna ko muna yung kanyang mga anak. Ngayon, ano? Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Sagot. Opo. Bakit? May Pilipino mo. Ganun talaga tayo. Wala tayo mga ito. Yun ang ugali natin bilang Pilipino. Kaya naman, meron lang akong pakiusap. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako kumanap ng utang na loob. Bakit? Hindi mo tanggap din yung sa taong bayan. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala po sa kinalangit ko kayo. Ngayon, kasama naman ba matutunan ko yung panawagan ng taong bayan? Yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka. Bumalik ka. Bumalik ka. Bumalik ka. Yung taong bayan na sumisigaw na bumalik ka na, kung siniguan eh, wala na mabalik! Napanood ko din. Para ako kasama ang binalita na ng gamit dinati sa pinto. Huwag kanyang bumalik! Kaya ang tanong ko, bakit sila nagagalit? Bakit sila namamakpa? Hindi naman sila ang may-ari ng pwesto niyan. Pag-aari yan ng taong bayan. Kami empleyado lang. At ang kontrata namin 3 years. After 3 years, expire. Tapos papalik ka sa taong bayan. Magre-report ka kung anong ginawa ko sa taong bayan. Pagka gusto ko ng taong bayan, sasabihin ng taong bayan, approve another 3 years. Tama ba rin? In fact, kapag ang isang leader, naging mabuti sa kanyang tungkulin, ipopromote pa siya ng taong bayan. Katulad ng ginawa nito sa akin. Nung ako, una yung minuto, mga tagatulo. Kung sila, expire. Renew. Kung sila, expire. Renew. Finish or not finish, pass your paper. 9 years, ang ginawa niyo sa akin. Pati ng District 2, 3, 4, 5, 6, ginawa ninyo po Vice Mayor. Vice Mayor. Vice Mayor. Vice Mayor. Finish or not finish, pass your paper. Then, ginawa ninyo po. Ang katotohanan din, ang isang leader, kapag siya naging mainang, mabuti, at tumupad sa kanyang pinangako sa bayan, kahit hindi na siya makita ng taong bayan, iboboto pa rin siya ng taong bayan. Tama ko ba? Pinatawag natin? Hindi mo pinatawag yan. Tingnan niyo, bakit naman ako hindi magdadagdag? Bakit naman ako hindi magdadagdag? Ang buong akala ko, hindi ko alam kung yung akala nyo rin ko, kaya natin sila binoto dahil itutuloy na lang nila yung sinimulan natin. Mamugat-mugat po. Tatatlong taon pa lang ako nawawala. Pinagubagi na nila. Eh, pinagtapan ko. Partikular, patungkol sa senior citizen. Tingnan natin ha. Time. Malala. Dito ba, meron tayong pensyon, buwan-buwan. At ang biga yan, every quarter. Tama po ba? Ano? Totoo ba na kapag wala ka sa araw ng payout, forfeited na yung pension mo? Mali yun. Hindi yun na simulan ko. O tingnan natin ha. Alalahanan lang natin. Mag-reminis tayo. Wala pa naman tayo
sa'yo ng sulat. Dapat. Kasi ikaw sa inyo dito, inabot ko sa kayo ng action. O biligas na lang. Anong ibig sabihin? Sa hinapa ng panahon ng pamumuhay ko sa Manila, for the first time, bumoto kayo ng batang mayor. Oh, first time. Dahil ang pinuboto ng mga taga-Manila na mayor, laging hindi na lang yung birthday. Pero first time, bumoto kayo ng batang mayor. At yung batang mayor ngayon, nakapag-isip ng programa para sa mayaman, sa middle class, sa mahirap, sa may sakit o wala, botante o hindi, patay-patay ang senior citizen may pensyon sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Anong sabi ko? Nay, pumanatag ka. Kapag hindi mo nakuha yung first quarter, pagdating ng second quarter, goble ka. Tama ba rin? Ano ba sabi ko? Pag hindi mo nakuha first quarter, second quarter, pagdating ng third quarter, triple ka. Tama ba rin? Ano ba sinabi ko noon? Nay, madulog ako, pumanatag kayo. Pag hindi mo nakuha yung dinero, hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubilbi tayo. Lubilbi. Enero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, malalapot ang dulo niya. Maaari natin isin niya. Sa tao, pagkagising, sa pupunta yung mga lola ko. Chairman, ganita. Alaw sa kanan. Sa uwi. Tulog ulit. Bukas, pagkagising, saan naman pupunta? Uy, chairman, paano? Nakudulo, wala pa. Makalas-malas mo, yung matanda, tinawagan ng ako. Wala. Namimiss ka na namin. Pasyalan mo naman kami dito sa pamilya. Lola! Namimiss ka na namin. Pasyalan mo naman kami sa Bulacan. Yung pobre matanda, kung ang nagawa, bakit? Ako yung tumawa. Nagpakasyon. 2 days after, balik ng Velasquez. Chairman, ano na? Naku, may nagkabigay yung hapon, wala ka. Hindi naman daming piso. Kaya hinapan pa natin yung mga. Isa na ba wala ka? Ito, rin ko. Hindi ba naman sa inyo dito, hindi naman daan. Kaya naman, hindi naman tutungkol sa pera eh. Hindi naman tutungkol kung magkano. Hindi tungkol sa isang bagay na ginawa ng pamahalaan ng pagbibigay ng kahalaga sa atin. Pero sa hinahaba-haba ng panahon nila sa Maynila, sa tinagal-tagal yung nagpapayag ng Manila, for the first time, lahat ng Manila na pinagmamalas
tanggal ka na rin sa pensyon. Mali na naman yun. Uulitin ko ha, kung paano ko yan sinimulan. Ano sabi ko? Mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante o hindi. Bakit? Bakit ko inisip, malayo pa, isinama ko, botante o hindi. Alam niyo bakit? Kasi yung matanda, patuloy na tatanda at tatanda at magkakasakit. At pag nagkasakit yan, buhay pa. Nahiraki lang sa karamdaman, humihinga pa, tao pa, dahil 2 beses hindi nakaboto, tanggal na sa listahan ng botante. So ngayon, dahil walang boto, walang pensyon, wow, lumikotin. Masakit yun. Kasi po kanino? Sige, asawa niyo, tao pa, humihinga pa, makakayag pa ang pusod ng Maynila dahil walang pakinabang sa politika, wala ng servisyo ng gobyerno. Hindi yata tama yun. Tatanda din sila. Unahan na lang yan. Maakunan na sila. Kaya nakikipantay ko mayaman, middle class, para hindi na magkasamaan ng loob. Hindi mo dalawa kayo sa bahay. Isang araw may sakit ang asawa mo. Wala na siyang bilang sa likuran. Sasakit ko pa ng damdamin eh. Sa 500 piso. Nay, totoo ba? Wala na rin ang gatas na issue. Wala na? Totoo ba pinalin na ng isiko? Talaga? Talaga galit sa inyo? Binibigyan ko ng gatas para tumibay kayo eh. Binigay sa inyo, diabetes. Totoo ba? Wala na yung brown rice at black rice. Wala na. Alam niyo ba yung story ng black rice? Napagaling ang pako ng matanda dyan. Ano saan ng matanda? Ikaw, hindi mo na may mahal. Bakit po na? Yung binigay mong bigas, ulipang. Bakit naman po? Ang hinihinim, ang hirap lutuin, ang kulat pa. Sa bukunay, yan po ang pinakamasustansyang bigas at pinakamahal na bigas sa buong mundo. Yan hinibigay. O na, totoo ba? Yung cake, naging cupcake. At yung iba daw, wala na, hindi na nakakatanggap. Totoo ba talaga? Talaga? Ay, alam niyo, nakalulong ni City. Bakit ngayon, pinapagbago nila? Itutuloy na lang nila yun. Nasimula na eh. Tingnan niyo, kung makagastos sila sa Rose Boulevard, milyon-milyon para makapag-sumba lang. Kung makapagpasok sila sa City, milyon-milyon para makapagpasok lang sila. Pag sa dati sa mga matatanda, pawala na pawala, maliit ang maliit, kahirap ng kahirap. Paano yung maliit naman doon? Hindi ko mamahintindihan. Nandiyan eh. Susunod na lang eh. Itutuloy na lang eh. Kaya, parang naman mula kayo. Kumain ba? Ha? Hindi ba kayo kumain? Nasa kami naman yung kumakain. Hindi ba kayo kumakain? Hindi ba wala? Nilipas din yan. O sige, para madali ang usapan. Umuwi kayo at mabusog ng pag-asa. Sa pag-asa na lang mabusog kayo. Sabihin niyo sa inyong anak, sa inyong pamilya, may awa ng Diyos. At sa tulong niyo, nakabalik tayo, ibabalik ko ang lahat ang nawala sa Diyos. Ang dalawa, totoo ba? Nakapag-magpapacheck ka sa
It doesn't make sense. Real ko. Diyan yung mahalaga na ang leader, hindi niya nauunawaan ang katayuan ng kanilang. Bakit ko nasabi? Sige, sakyan natin, online, schedule. Una, anong kailangan sa online schedule? Cellphone. Bibili ba cellphone? Postgas ka. Ano ba kailangan mo? Load. Bibili ba load? Postgas ka. Pangatlo, pinakamalapit, hindi ka magpag-online. Ay, sakto lang ba kaya? Kwentuhan lang naman, ano pangalan niyo? Nanay Dolores, kapangalan ko yung channel ko. Rolling pa pala yun. Si Nanay Dolores, sample lang pa. Dito mangyayari sa'yo. Isang araw, si Nanay Dolores, minahapo. Abo, balik mo nga ako sa health center, magpapacheck up ako. Ano sa lukang ako? Tumigil ka, wala ka online. Ano nangyari kay Nanay Dolores? Paalam na. It doesn't make sense. I will give credit where it's due. Noong panahon ko, at hindi ko pwedeng ako lang ko. Pati yung panahon ng sinundan ko, panahon ni Hera, panahon ni Alfredo, panahon ni Borges, panahon ni Lopez, panahon ni Bagachi, panahon ni Villegas, panahon ni Lacso. Lahat ng nagkamang ngayon sa Maynila, hanggang ako sa akin, ang tawag bayan pupunta sa health center 1-2. One kusawa, anytime gusto niya magpa-check up, pupunta siya sa health center. Ipagpapakasa namin niya yung maintenance niya, metformin, kusatan, sa pupunta, health center. Bakit kailangan pang baguhin? Bakit kailangan magpahirapan ng tao? Hindi mo bang sabihin, kung nagkataon ng pang-Raymira, o doon na sa Velasquez, malapit sa upo, may health center doon. Halimbawa na lang, ang bahay ko sa tabilan. Sa tabilan, noong gusto Velasquez, magpapabibi lang ako. Magpapablood pressure lang ako. Kailangan ko ba mag-online? Wow! Lupit mo, pain. Ipapagdala ko doon, inatake na ako sa puso. It doesn't make sense. Pumanatag kayo. Iyawan na Diyos. At sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko yung bakuna laban sa pneumonia. Naalala niyo yun? Nakabakuna ko sa center. Laban sa pneumonia. Naalala niyo yun? Ibabalik ko metformin. Losartan. Ibabalik ko yung vitamin C sa matanda. Yung vitamin C sa bata. Ibabalik ko yung bakuna sa sanggol. Ibabalik ko yung magaan na sistema accessible sa taong bayan na health center system sa lungsod ng Maynila. Pangatlo, pero kayo ang sasagot ito. Bakit? Siyempre kung sa akin lang nanggaling, hindi rin maganda. Bakit? Kalaban ako sa politika. Pero kayo ang tatanungin ko, kung pare-pareho ba tayo napapansin? Nay, ako yung may napansin. Hindi ko alam kung napapansin ko yun. Nay, kung nalulog ba ito? Napapansin ko parang dumuduglit ulit ng Maynila. Talaga? Napapansin ko rin. Napapansin lahat. So, kaya napapansin dumuduglit ulit ng Maynila. Nagkalat naman ang Colombies.
Ang basura ay masag naman. Alam niyo sa kapulong, wala naman basura ng kumaran eh. May basura pero nakahapon ng basurero. Tama mali. Ngayon, sa kapulong ng kapulong sa atin, nakita nyo, really is Holy Mountain. Ano nangyari sa akin? Maayos yan eh. High school pa lang ako. Sa Tondo High School. Maayos na yan ng panahon ni Alfredo Lim. Gusto ko lang ibigay yung kredito ha. Si Mayor Lim ang nag-ayos ng basura sa Maynila noong 1992 pa. Maayos ang koleksyon. Bakit kailangan baguhin? Bakit kailangan palitan ng mga bulok na sistema? Ang naging sakripisyo na maho. Ito, natikman lang natin ngayong Enero. Pero ito ang nangyari sa atin. Lalabing pito lang ang syudad sa Metro Manila. Labing-anim ang syudad isang munisipyo. 17 LGU. Pakilan tayo, pang-labing pito. Kulera. Kanina galing yan, hindi po sa akin. Philippine Statistics Authority. Hindi tayo lumago. Ayan po yung data, 2022-2023. Ano nangyari? Talo tayo ng Pateros. Sa Pateros, ang minibenta itlog. Pero yan, ano? Kung dito, tayo kulera, dito tayo number 1. Yan, number 1 tayo sa Berlin. Sa buong Southeast Asia, not Philippines, but Manila. We are now number 1 in crime index. Anong ibig sabihin niya? Marami ng mga patayan, holdapan. Nakita niyo nangyari sa akin sa mga broad daylight, binubuksan ng kotse. Ano na? Sila Eddie, pati na sa Servisoria. Pawag nila kung nawala, itutuloy na lang nila. O, naalala ko ng araw, pinagpilagay ko makakalaman. Nung panahon ko, may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Naalala niyo? Naalala niyo ng araw, ang gobyerno, mabilis, kumilos sa gobyerno. Namimis siya ba yun? Gusto niyo na mabilis sa gobyerno? Gusto niyo gobyerno 24 oras ang natutulog kayo sa loob ng bahay na naman kayo alam niyo sa basana? May gobyerno pa sa Luzon ng Manila? Then help me make Manila great again. Pangapat at panghuli para uwian na. Puro na. Ayun na. Hindi, baka mamaya maraming kumilapan ng kagero sa bahay. Wala nagsayo. Nandito na, nakapag-chismis sa opinion niya. Pero yung pinakamahalaga. Bakit? Usapin ng pera ng takong mahalaga yun sa inyo. Naman. Ay. Nakalulong ko isipin. May mga dati kong kasama. Yung araw, papuri ng papuri sa papuri dito, papuri ko. Ngayon, ako na pinakamasama sa paningin nila. Ang sabi, si Yorme, maraming iniwang buta. Narinig niya? Narinig ko rin niya. Sinabi ko tayo. Alam ko din. Ano? Gusto nyo bang marinig ang sagot? Dapat na. Bakit? Pera ng tamang bayan yun. Tama ba? Ano? Gusto nyo bang marinig mismo sa akin ang sagot? Dapat din. Bakit? Ang leader dapat niyang akuin
ang leader dapat ng panindigan ang bagay na ginawa niya sa kanyang mamamayan. Hindi para magpuro, at manisi ng ibang tao. Ikaw leader, akuin mo kung ano ang ginawa mo sa taong bayan at hayaan mo ang taong bayan magdesisyon kung tama o mali ang ginawa mo para sa kanila. Tama! Nay, matanong ko lang kayo. Aamin natin. Sino sa inyo nasa kamay ng may anak dito? Ba't yung iba sa inyo talaga ba? Pero magaling na lang natin. May anak kayo? May ako kayo? May pamilya kayo? Real po. Kapag walang makakain ang anak mo, gagawa niyo ng bata. Real. Talaga? Pinaraos nyo? Itatawin nyo? Totoo ba ang kasabihan ng isang ama? Isang dina? Isang maguna? Susubo mo na lang, ibigay mo pa sa akin. Totoo? Gagawin mo lahat makaraos ng pamilya nyo? Talaga? Pero hindi na ginawa ko bilang ama ng lungsod ng Maynila ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Mga lolo't lola ko, when you elected me as your mayor in 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisig ko yung sinundan ko na walang iniwang pera. Wala. May turo sa lahat. Wala. Ano nila ako? Pagkaupo ko, nilinis ko agad yung kagudyutan ng Maynila. Inaayos ko ng Maynila. Pati senior may tayo eh. Nalala na nakakapagay tayo sa senior. Inaayos ko ng Maynila. Kung ano yung ginagawa sa Maynila, ginagaya na tayo sa buong bansa. Naging DILG memorandum pa. Tapos kinausap ko yung mga negosyante. Ano sabi ko sa mga negosyante? Patawarin na ng Maynila. Bumalik na kayo sa Maynila. Bakit? Kasi gusto ko magkatrabaho ng mga batang Maynila. In fact, I went further. Wherein, kinausap ko mga quarters, kinausap ko Jollibee, mga kinasal, isang sabi ko, uy, baka naman pwede, bigyan niyo ng trabaho yung mga senior citizen ko na kaya pa ang kumilos at gusto ng kumita. Pinakinggan na. Inuhuli ko mga malogis. Yung atin, nagtinungin sa maraming ko eh. Ayun, siguro rin kayo. Yan ang humuli lahat ng malogis doon. Yung dumadali yung galing malabon, gumagaling sa ibang iba, inuhuli niya eh. Naikay, umaangat na tayo, lumilipad na tayo. Habang palipad tayo ganyan, bunggo. Pader, nagkaroon ng pandemya. Tanong, mahuhulaan ko at magkakapandemya? Anong ginawa? 3 buwan. 3 months. Hindi ako umuwi na bahay. Ni isang umaga, ni isang gabi, hindi ko sinilip ang pamilya ko. Bakit? May 2 milyong Manileño yung maasa sa kanyang gobyerno. Nag-aalala ko mabubutot sila kung mamamatay sila sa pagbigan nito. Hindi ako magkakabaka. Ni isang oras. Bakit? Umaasa ang bayan. Pero, mga lulagwan ako, saksi kayong buhay ng mga nabuhay dito. Kaya namin sabihin sa buong Pilipinas, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Walang may food box, mayaman, middle class, mahirap. Hindi per bahay, per pamilya. Kasi sa bahay, isa 3 pamilya, 2 pamilya, pantay-pantay, wag-wag, may food box. Hindi na po
laban sa COVID-19. Kaya napansin nyo na kung na tayo nagbabakuna sa buong Pilipinas. India, nagkakaubusan ng oxygen. Pilipinas, nagkakaubusan ng oxygen. Sa Manila, buti-buti ng tangke ng oxygen. Meron ang ating lungsod. Tayo may remdesivir. Kusiliso, molnupiravir. Daang libo ang isang piraso. Mabuhay lang ang may COVID-19 na pasyente sa lungsod. In 52 days, nagawa Manila COVID-19 field hospital. Nagkakaubusan ng hospital sa buong Pilipinas. Sa Maynila, marami tayong COVID bed hospital. Habang pinakalat ko sa kanan, yung pang-araw-araw na pamuhay ng taong maitawid ko sila. Sa kaliwa, pinipad ko yung bago na ilusin ng Manila. Hindi ako nagpawat sa Manila. Hindi ako nagpawat sa pandemya. Habang tayo araw-araw, hinaharap ang pandemya. Pinataka, pag-dominion mo. Pag-dominion mo. Binang-dominion mo. Kanina, pinamigay na. Kung hindi ko pa tinawag ang atensyon nila, pinamigay na. Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence, San Lazaro Residence, Pasay Community, mga mamahal, bakit? Squatter ako eh. Kung may nakakakilala sa aking batang mabuhay dito, ipagtanong ninyo, ano yung tsura ng mabuhay street sa April. Mahirap, maging mahirap, lalo na wala kang masisilungan. Suma, naghanap ng masisilungan. Kapag umuulan, tao kayo. Nangyari, kasagsagaan ng pandemya. Nagpapag, itinatag Albert Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Itinatag Magsaysay High School. Itinatag Manila Science High School, 10-story fully air-conditioned public school. Itinatag Rosario Alvario Elementary School. Itinatag Paseco Hospital. Itinatag bagong 10-story fully air-conditioned na ospital ng Maynila. Ang pinagtataka ko lang, 3 taon na akong wala. Bakit hanggang ngayon hindi pa nagagamit yung MRI machine, yung CT scan machine? Nandiyan po yan. Bakit hindi magamit sa tao? Tanong, saan kinuha yung pera niya? Umimot ako ng kita. Ako yung nangutang. Bakit? Gusto mong irawos sa tao pa yun. Yorme, kanino ka nangutang? Sa gobyerno. Ang labo mo naman pag-usap, Yorme. Amerika ng utang, Pilipinas ang utang, ikaw ng utang din sa Pilipinas. Opo. Sino may-ari ng Land Bank of the Philippines? Gobyerno. Sino may-ari ng Development Bank of the Philippines? Gobyerno. Madaling salita, manari ko, mga lulod ako, imong maestra ko, para mas madali namin maintindihan. Ito ulo ko, hanggang pa, yan ang buong gobyerno. May dalawang busa, isa sa Wakari, isa sa Lama. Sa kaliwa, anong naman? National Government Financial Institution. Ano nasa loob? Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines. 688 umaakal pa. Sa kanan, City of Manila. Alas, ano ang ginawa ng ama ng lungsod ng Maynila? Dumukot sa kaliwa, pinilipat sa kanan para makatapos ang bata.
magtatanong, sino nagpalitan ng pera? National government, local government. Sino na kinakot sa pera? Ay, ito rin mali. Mali na yun. Mali na yun. Eh, kung yun ay mali, mali din sila. Bakit? Eh, kasama ko silang tumuhan nun eh. Tama ba? Mali pala eh. Hindi na tumuhan. Sino ba ang presidente ko? Siya. Sino ba yung mga presidente? Siya. Eh, mali na. Hindi nga. O yung may mali. Na, at least, ako, in all honesty, at least ako, makapaglalakad ako sa Osorio, sa Velasquez, sa Kapulong, sa Quezon, sa Masaysay. Makapaglalakad ako sa mga sulok ng Maynila. At least, masasabi ko, mag-amo sa ilong ko. Walang pangamba. Isa lang masasabi ko, salamat sa Diyos, at tulad na nasabi ko kanina, ito kayo may lahat, buhay tayo, nakaraos tayo. Dahil ang isang magulang, kung ikaw ay may tunay na pagmamalasakit sa iyong anak, ganun din ang leader sa kanyang nasasakupan. Kung yun ay mali, pagbabayaran ko yan sa taong bayan. Kaya tay, pwede ba makisuyo sa inyo? Meron akong talubilin. Total, ikatatawag din naman kayo. Total, sayang naman. Pero meron na ako ipinasasabi, pwede ba sabihin nyo din sa kanila? Habang siya'y nagsasalita tungkol sa utang, nagtataka naman ako, ngayon ina-award bilang umaga, ina-award yung pabahay, inangkin. Pero yung pinambili nyo, kasalanan ko. Kasi inutang ko. Pero nung binibigay nila, gawa daw nila. Pero hindi nila sinabi, saan nanggaling ang pera? Ngayon, pag sinabi na sinabi, utang. Pwede ko sabi nyo naman, ay, puro na kayo utang. Sabi nyo kami, magsinayas na kayo dyan, siya na lang ang mapapayan. Pwede na? Nangis? Pera niya pinababayan niya. Pero ako rin po pa. Kaya tanong ko sa inyo, mga nanay ko, mga tatay ko, mga loy na tulad ako, sino ba talaga ako kumalik? Parang mo na, sinacharot-charot ko lang ako. Hindi nga. Nangis. Mataas ka kami na gusto ako kumalik. Nangis. Next time. Kamatay ka sila. Hindi ba sila mag-discussion? O sige. Panawagan niya. Babalik tayo. Ayan. Pwede ba ako mag-request ng isa? Kasi bakit? Ako lagi akong pinasalamat sa inyo. Lagi hinahayaan ko ako mag-desisyon sa araw ng pag-uukot. Ano yung ganyan ang buhay? Hindi ko pwede pangunahan ang isipan ng tao. Kaya lagi ako nakikipag-kwenta sa batas at nakikipag-usap sa ulam. Tayo. Pakiramdam ko lang naman. Hindi pa ako sigurado pakiramdam ko. Kasi kung yung basura, problema natin ngayon. Hindi pa kayang gobyerno ng Pilipinas. Kaya pakiramdam ko, wasak na yung gobyerno. Let's wait and see. But for the meantime, pumalakad naman kayo. Nagawa ko na dati. Gagawin ko na lang. Tama ba? Kaya lang isip kayo. Pwede mag-request sa akin. Kailangan ko makakasama.
mabilis ang kumilos ng gobyerno, ang sekreto no, pwede ba ako mag-request ng isa? Lahat ng problema ako ito. In my own little way, kung lang hindi ako patulong makaraos ng hindi tayo makarecover lang tayo, makabangon tayo. Pwede ba mag-request? Straight. Hoy! Magsipag-ingat kayo ka sa ko. Ako mga, politiko din kayo. Yung politiko, pangako ng pangako. Puro na nakaka. Straight! Your results? Panis? Kaya sa pamilya niyo? Sisigilin mo. Tapos ang eleksyon, bigyan ko na bibilidaso. Bubuksan ko yung bintana. Tingnan ko kung nagpreba ko kung mga taga-tundo. Nagtotoo kayo. After election, ako naman ang sinigil. Panis? Straight! Bani Hernani! Yodo Iba! Jesus Agapado! Nakilusan ko. Mahal natin ang tatay nito. Naalala niyo si Saiwan? Diba sa'yo? Mahal naman natin, di ba? Pero ito tingnan yung itsura nito. Dispalinhan na. Pagkikin na sa'yo, dispalinhan na. Gusto pang maglingkod sa bayan. Hindi nga alintana sa loob, pampay na na ito. Pero hindi nga alintana. Talagang nagmana sa tatay niya. Kaya mga nanitapin ko, ang ating ko siya, Eric Ian Nieva. Pagpunta na po ang ating siya. Bila na lang. May kulika? Kulika na lang ito, kulika. At ito susunod, ang doktora natin sa dulo, Doktora Irma Alfonso. Okay na. Tama, okay na. Pinabili ng suka ng nanay na. Pinapupunta sa bubo. Nagpunta sa Omelik. Ito ka, gusto maglingkod. Ako ako na, pero ito ko. Ganyan-ganyan yung nakuha. Pwede ko sa inyo sa unang makuha ninyo. Hindi mo ba ano? Pinilungin nyo ko. Gusto mo maglingkod. Pwede ba, pag natapos yung 5, isipin nyo na yung anak ng misis ko. Ganyan? Hayaan nyo siya matulog. Ang makita niya. Dati, tanong niya. Ay, ano ba ang kami ko? Dati ako sinisita naman kayo. Pagtalo ko hindi umuwi. Pagtalo ko hindi maalang umuwi. Okay, maintindihan niya kapag nasa public service na siya. Ito, gusto niya. Bakit yung ibabaso? Puti-puti. Pupis po siya. Manang-mana sa kanin. Ay kung nagbasura, hindi ko pakulukan din. Ano yung pakulukan mo? Ano ba kung ilalamin? Ilalamin. Naintindihan nyo na yan. Tao rin sa buyan. Ay siya po, I graduate ng Political Science sa Lazada. Ilang mga kumakalit. Ako ay graduate ng Ateneo. Ateneo Binondo.
Tondo High School. Magaling at aral sa kanyang ama na magiging magaling na Vice Mayor. Naunawan ng trabaho ang ating Vice Mayor, Chief Manchesa. Straight! Naalala niyo ba yung mga pangalan nila? Baka makalimutan nyo, 118 days to go. O sige, pasimplihin na lang natin. Dalawang grupo lang na pagpipilihan. Dalawa. Wala na talaga sa pagpipilihan. O, unang grupo, your best choice. Matamis. Kabilang grupo, ladies choice. Ayun yung sabi nun. Hindi. Ano si Ma'am? O, sige. Your best choice is there. Sa inyo, sa pamilya nyo, sa anak mo, sa kapitbahay, tapos ako, uwi na. Kung parang na yung mga kalimutan, yung mga ladies choice, bigyan natin sila ng team song sa Mayo. Ito team song ay bigyan natin sa kanila. Magusoy ba kayo? Mag-iingat kayo sa pag-uli. Maraming salamat sa oras na